pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganata pong alas 5:03 ng mga nang umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Barangay Tanod patay sa pamamaril sa Cotabato City. Isa pang individual na kasama nito, sugatan. Unang-una sa lahat. Headlines. Samantala mga kasama, family feud naman na pangunahing anggulo na tinitingnan ng CCPO sa pinakauling kaso ng pamamaril sa lungsod. Unang-una sa lahat. Headlines. 4 na sibilyan sugatan sa police operation sa Radya Boyan, Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. RPG naman na ginamit sa tangkang pagpatay kay Sheriff Aguac Mayor Ampatuan. Hawak na ng DOJ. Unang-una sa lahat. Headlines. Peking Dolly staff naman sa President Quirino Sultan Kudarat, timbog. Unang-una sa lahat. Headlines. Binata naman o pro-bar mga kasama, nagsagawa ng case conference kaugnay sa pamamaril sa isang media personality sa SDA Barn. Unang-una sa lahat. Headlines. Pagdiriwang ng Eid al-Adha, kasado na ngayong araw. Unang-una sa lahat. Headlines. CCPO naman siniguro ang kaligtasan ng publiko kasabay sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ngayong araw. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang national mga kasama, minority senators nag-walkout sa sesyon kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. 5 maestrado naman ng Korte Suprema tutol sa pagbabasura ng TRO ni Senator Bato de la Rosa. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita naman sa ibayong dagat mga kasama, mga Pilipino naman sa Ukraine ligtas at accounted kasunod ng panibagong pag-atake ng Russia. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang sports mga kasama, New York Knicks may pasok na sa 2026 NBA Finals matapos ang 27 taon. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo. Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita. Impormasyon, Reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong umaga pong ito ng Wednesday. Ngayon po ay 27 sa buwan ng Mayo taong 2026.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Good morning, sabal khair, magandang umaga. The whole in and outside the Bangsamoro region. Mula po dito sa bulawagang pambalita ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager Rajiman Sir Erwin Kabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, sina Rajiman Sir Chief Tech Alvin Castillon. At ating namang digital mga kasama si Rajiman Sir Eric Madamba Jr. Sa ngalan ng inyong regular nakakasama sa programang Unang Radyo ng Balita, Radyoman Sir Michael Suwan. Ako naman ang inyong pansamantalang makakabalitaktakan ngayong umaga, Radyoman Jul Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa live pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. Huwag pong kaligtaan na mag-like, share and follow mga kasama sa ating official Facebook page. At siyempre pa sa frequency ng ating radyo na DXMY 90.9 MHz sa FM po ng inyong mga radio mga kasama. Good morning nga sa ating mga commentators. Magandang umaga kay Marvin Leon, kay Elmer Cortel. Magandang morning. Benjamin Udasan, good morning din. Kay Andre Principal, kay Angeline Norvin at ang kanyang asawa na si Benjamin. Mula po ang pagbati kay Sya Udasan ng Mumpong, Dato din Sinsuat. Magandang morning din kay Eugene Juan Gamosa. Randy Artiaga Santisas, good morning din. Kay Wahida Kano Malapat, Eid Mubarak to all. At Sir Faisal Limba, good morning Sir Kagawad Faisal Limba. Eid Mubarak, Eid al-Adha Mubarak, Sukran. Waalaikumsalam. And thank you po. Ayun mga kasama, ngayon pong umaga ito, ngayong araw ay Eid al-Adha. Takabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal mga kasama. At syempre pa, huwag pong kakalimutan, kakaligtaan na mag-dua. No, manalangin sa mga araw na ito sapagkat ito po yung isa sa mga momento na kung saan mustajab o katanggap-tanggap ang lahat po ng kahilingan ng isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para po doon sa mga mananampalatayang Islam mga kasama. Bago tayo sa detalye po ng ating mga balita ngayong morning, ito, Balik Eskwela 2026 sa Tenorio Elementary School, barangay dyan po sa may sitio Tenorio, barangay Awang Dato din na Sinsuat mga kasama. Tara na at sama-sama nating ihanda ang ating mga paralan para sa mas ligtas, malinis, maayos at mas masayang pagbabalik eskwela. Ang kick-off ceremony mga kasama ay sa June 2 ng kasalukuyang taon, habang ang Balik Eskwela proper naman ay June 1 to June 5 ng kasalukuyang taon. Siyempre pa, inayaan po ang lahat, mga magulang, estudyante, ang barangay local government unit o BLGU, alumni, teachers and staff, stakeholders at buong komunidad na makisa upang makisa po sa sa diwa ng bayanihan para sa ikagaganda ng ating paralan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Maraming may tulong paglilinis ng paralan at paligid, simpleng repairs at maintenance, pagpipintura ng classrooms, pagdadala ng cleaning materials, school supplies at learning materials, halaman at gardening materials, donasyon para sa school improvement. Kaya tara na at makisa sa Balik Eskwela 2026 dyan po sa may Tenorio Elementary School mga kasama sa barangay Awang, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na eto mga kasama, CCNHS sa Donicero site announcement for airing. Eto para po sa Bata para sa Bayan, nakikisa po ang CCNHS Donicero site sa Balik Eskwela 2026 na gaganapin sa June 1 hanggang June 5. May temang bayanihan sa paralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Inanyayahan din po ang lahat ng magulang, alumni, LGUs at iba pang mga stakeholders na makilahok sa makabuluhang gawain ito para sa isang malinis, maayos at handang paralan. Maaaring pumunta sa kanilang paralan mga kasama na matatagpuan sa Kagawad, Penhoy, Barangay Rosary Heights sa 5 Cotabato City o makipag-ugnayan sa numerong 0945-170-4963 para sa inyong tulong at mga katanungan. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa kanilang official Facebook page na CCNHS Don Isero site. Tara na at Balik Eskwela, dito bida ang bayanihan. Unang radyo, unang balita. Hindi ka na karon, Sir Rick.
Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, Idul Adha. Ito, malungkot na balita mga kasama, sapagkat patay ang isang barangay tanod habang sugatan naman ng isa pang lalaki na kasama nito matapos sa salakayin at pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan ng isang bahay sa barangay Kalanganan 2, Cotabato City, alas 5 ng umaga kahapon. Kinilala ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang nasabing biktima na si Mama Ali, 41 anyos, at nagsisilbing barangay tanod sa lugar habang sugatan naman ang kasama nitong si alias Ola na agad dinala sa pagamutan para malapatan ng kaukulang lunas. Sa paunang investigasyon ng PNP Station No. 3 sa Cotabato City, pinagbabaril umano ng mga sospek ang bahay habang natutulog. Ang mga biktima sa loob nito nasa humigit kumulang 10 kilometro ang layo mula sa kanilang police station. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tama po kayo, mga madaling araw, mga bandang 5 umaga, May 20, 2026 po, mayroon pong naisa lang shooting incident sa loobang bahagi ng Purok Bunsai, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City, wherein itong area na ito is more or less nasa 10 kilometer away from our police station, which is the area of concern. Shooting incident na ito, nangyari po nga, yung sabi natin, mga madaling araw, and nagkaroon po tayo dito ng dalawang biktima po, si alias Mama po yung isa. Ito po'y natay po during the incident. Isa po itong lalaki, 41 years old po to, single, barangay Tanod po, residente po ng Purok Bunsai, barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Yung pangalawa naman po natin, alias Paul po, ito po ay 22 years old, lalaki po to, single, construction worker po, at residente po ng Purok Bunsai, barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Napag-alaman natin na habang natutulog itong dalawang biktima sa kanilang bahay, bigla na lang pinagbabaril ito ng mga suspect po. Allegedly din, nakaretaliate ito. Allegedly, may tinamaan raw na isang suspect. Out of the suspect, may isang tinamaan. Unang radyo, unang balita. Nagawa pa manong makipagbarila ng mga biktima sa mga salarin kung kaya tinaman ang isa sa mga sospek na kagad ding nakatakas. Narecover naman ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang mga basyo ng bala mula sa pinaniniwalaang long at short firearms. Patuloy naman ang hot pursuit operation at mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen habang agad na inilibing ng kanilang mga kaanak ang nasawi sa dalawang biktima. Unang radyo, unang balita. Ito, at allegedly, may tinamaan raw na isang suspect. Out of the suspect, may isang tinamaan. Yung firearm na ginamit po ng mga suspect believed to be 5.56 and 7.22 and a 5.45 firearm based on the empty shell po na na-recover po sa crime scene. And as well as po, naka-recover po din po tayo na empty shell from a caliber, .45 caliber po, na doon mismo sa bahay na biktima. So, it was believed to be na gumamit din ng firearm ng laban yung ating victim because of sa incident po. So, after the incident, agad-agad po tumakas itong mga suspect and yung mga victim po ay dinala po natin sa CRMC, yung isa po na for medical treatment. Well, yung isa po namatay na biktima, agad-agad pong kiname ng mga relative po for Muslim burial po. Unang radyo, unang balita. Sa kagunay pa rin na balita mga kasama, matagal na manong grudge o family feud ang pangunahing anggulo na tinitingnan ng kapulisan sa pamamaril kahapon sa barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Alas 5 ng umaga na ikinasawi ng isa at ikinasugat naman ng ilan pang individual. Ito ang kinumpirma ng Cotabato City Police Office PIO Lieutenant Rochelle Evangelista. Mayroon naman mga person of interest na tinutukoy ang kapulisan, ngunit hindi pa nito masyadong isinapubliko ng opisyal. Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing krimen, dagdag pa ni Lieutenant Rochelle Evangelista. Unang radyo,
Unang balita. About sa relationship, hindi po natin natanong sa but actually magkasama sila sa isang bahay. Either magkamag-anak ito o magkakilala po. So yung naging motive po na tinitingnan ng ating kapulisan, lalong-lalo na ang investigating team ng Police Station 3, tinitingnan yung mahabang panahon na away or family feud po, no, long-standing family feud po yung tinitingnan ngayon na ating investigating team. So meron na po tayong identified persons of interest, ano, kaso lang hindi po na muna natin masabi because of continue pa yung investigation and with other jantos may kasama ito. So ito pa pong pinipilit na alamin at continue pa rin yung pag-iimbestiga po. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:20 na po ng umaga mga kasama. Iniharap naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice o DOJ ang rocket propelled grenade o RPG na ginamit sa pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Dato Micta o Dato Ahmad Mitra Ampatuan noong January 25 ng kasalukuyang taon sa Barangay Poblasyon ng Bayan alas 5 ng umaga. Ginawa ang presentasyon ng nasabing ebidensya nitong o kahapon bilang bahagi ng preliminary investigation ng kaugnay ng reklamong paglabag sa Anti-Terrorism Act na inihain ng alkalde laban sa mga pinaginalang sangkot sa naturang pag-atake. Ayon kay CIDG Director Attorney Melvin na Matibag, mahalagang bahagi ng investigasyon ang iniharap na ebidensya upang mapalakas ang kasong isinampa laban sa mga respondent sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Bate sa investigasyon mga kasama, pinasapugan ng RPG ang convoy ni Ampatuan o Mayor Ampatuan habang pauwi na ito sa bayan ng Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. 5:21 ng umaga mga kasama, dinakip naman ng mga otoridad ang dalawang scammer. Umanong nagpanggap na at ng loko ng ilang inresidente sa barangay Katiko, President Quirino Sultan Kudarat Province gamit ang peking programang pangkabuhayan na handog umano ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 12 alas 3:20 ng hapon. Ayon sa report mga kasama, naganap ang insidente nang puntahan umano ng sospek ang mga bahay ng apat na maliliit na negosyante at vendors sa Purok Masagana ng nasabing barangay at nagpakilalang mga staff ng DOLE. Nangongolekta mano ng registration na fee ang mga ito kapalit ng pinangakong pangkabuhayan package at iba pang ayuda mula sa naturang ahensya. Gayunpaman, agad na nakapagresponde ang mga tauhan ng First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company matapos na makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa manoy panloloko na nagresulta sa pagkakaharang sa mga sospek nang sila ay dumaan sa police checkpoint. Nakumpiska mula sa kanila ang aabot sa 1,450 pesos na cash, ilang peking identification cards at mga NSRF o NSRP application forms na pinaginalang ginamit sa naturang modus. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code o Estafa na ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Oras mga kasama, 5:23 ng umaga. Atin munang dakuin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Unahin pa rin natin ang linya ni Radyoman Ebs Abang sapagkat binabanggit dito mga kasama ito at drug runner ng Cebu o drug runner arestado sa Cotabato City sa bahagi ng RH2. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Arestado ng Police Station 1 Drug Enforcement Team ang lalaking drug runner matapos makipagtransaksyon alas 11:05 kagabi sa bahagi ng Dap-Dap Flyover, Barangay Rosales 2, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 1 Chief Police Captain Anwar Mambatao ang suspek na si alias Marshall
25 anyos residente ng Tamuntaka sa Datuudin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nakuha sa pagingat ng suspek ang 3 pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.15 grams na nagkakalaga ng 1,020 pesos. Nakakulong na sa Estasyon 1 ang suspek at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampal laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, motorista naman kritikal sa ospital matapos sumemplang sa bayan ng Datuudin Sinsuat. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Ray Banzao. Ronda Presinto. Nga may sugod sa pagkamutan ng isang motorista matapos masangkot dito sa vehicular accident sa bahagi ng Diversion Road sakop ng barangay Upper Capiton sa bayan ng Datuudin Sinsuat sa Maguindanao del Norte pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala ang naturang biktima na si Arnold Osman, residente ng barangay Awang sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong nakalap ng DXMY sa pagkamutan, sinasabing binabagtas ng biktima ang kahaba ng Diversion Road sakay ng kanyang motorsiklong Rusi scooter. Pagsabi dito sa may lubak-lubak na konkretong kalsada ay aksidenteng sumimplang. Sa lakas ng impact nito ay tumilabo ng biktima at bumangga ito sa bakal sa gitna ng kalsada sa kinukumpuning ark. Dahil dito ay nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo at sa katawan. Agad naman sinakluluhan ng mga unang rumisponde sa lugar at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay nasa masilang kalagayan pa rin habang patuloy na inoobserbahan ng mga atending pisisyan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Banso Tatak Aramen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman Maestro Ray Banzao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin. Ito at Maguindanao del Norte Provincial Government nagalok ng libreng let review program. Detalye ng balita mula kay Radyoman DC Mangod. DXMY. Tatak Aramen. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Datu Tukaw Mastura, ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa pakikipagtulungan sa kilalang Carl E. Balita Review Center o SEBRC ay naghahatid ng libreng review program para sa Licensure Examination for Teachers o LET upang masiguro ang slot, tingnan ang kumpletong application guide at isumite ang documentary requirements sa o bago ang June 3, 2026 sa Provincial Government Center na matatagpuan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mahalagang paalala ng pamahalaang panlalawigan, limitado lamang ang slots at ang lahat ng aplikasyon ay ipoproseso batay sa mahigpit na patakaran first come, first served. Para sa mga katanungan o paglilinaw kaugnay ng proseso ng pagsusumite at mga kinakailangang dokumento, maaaring direktang makipag-ugnayan kay Program Head Abdul Rahim Piang sa numerong 0997-862-8153. Hinihimok ng provincial government ang mga kukuha ng LET na samantalahin ang mahalagang pagkakataong ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga, mga kasama. Oras mga kasama, 5:27 ng umaga. Standby muna at tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang mga paalaala. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day.
This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ahoy! Kidney care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isang Manaysol Herbal Capsule regular user. Gandang araw po, ako si Letlet. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kadyot lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tumpak na oras mga kasama, 5:35 ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong umaga mga kasama. Gandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga commentator. Sa ating pong official Facebook page sa live stream, sina Sir Kami Dipatuan, magandang umaga. Idul Adha Mubarak to all. Watching from Barangay Maladig sa Picong, Lanao del Sur. Sa lahat po ng mga taga Lanao del Sur, sa Picong mga kasama, good morning at Idul Adha Mubarak po dyan. Magandang umaga rin kay Muhammad Dabil May Bantaw. Idul Mubarak din sa lahat po ng mga Muslim. Kay Mad Zambag, magandang umaga from Malabangan, Zamboanga del Sur. Magandang morning din kay yun ang nilagay Lanao, ano ba? Labangan. Wala po LDS. Sige, magandang morning din mga kasama kay LJ Landao from Barangay Labungan, lalo na sa mga tropa niya. God bless. Kay Ronnie Kamit, magandang morning din from Upi, Maguindanao del Norte. And Amada Lumpang, magandang umaga from Dalmangkob, Sultan Kudarat. Sa lahat ng po mga kasama, good morning po sa inyong tanan. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:37 na po ng umaga mga kasama. Balikan muna natin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga. Ito, balikan natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat RH8 naging beneficiary mo ng libreng konsultasyon, gamot at tuli sa Cotabato City. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ebs Abang. DXMY. Nakabenepisyo ang 6 na bilang ng mga kabataan at matatanda nga may iniindang karamdaman sa isinagawang medical mission ng tanggapan ni MP Tumanda Antok, katuwangang Project Tabang at Office of the Chief Minister Abdul Rauf magakuha sa ND Village Elementary School, Rosarez 8, Cotabato City. Ayon kay RH8 Kagawad Saidamin Arab Usop, matapos itong makipag-ugnayan sa opisina ni MP Antok, agad itong tinugon para mabigyan ng libreng tulong ang mga residente ng nasabing barangay. Dahil sa inisyatiba ng opisyal, naibaba ang programa ng libreng tuli para sa mga kabataang lalaki, libreng konsultasyon at libreng gamot sa pakikipagtulungan ng mga
volunteer doctors, City Health Office ng Ministry of Health at iba pa. Umabot na po tayo sa 63 na kabataan kakatapos lang po nila tuli. At meron din po tayong libreng operation tuli, libreng konsultasyon at saka libreng gamot po. Inisyatibo po ito ni Doc MP Comanda Antok at Patsik Tabang. Pasalamat din po tayo sa Chief Minister natin na si Sir Sammy Abdurauk Makakuha. Papasalamat din po tayo sa mga doctors na nag-volunteer dito sa ating medical mission. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, 20 katao naman maswerteng nanalo sa team Malangkas ni MP Malang sa SJ Barm. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Rahay Bansaw. DXMY. Nagatid ng saya at inspirasyon sa mga residente ng bayan ng Kapalawan sa Special Geographic Area ng Farm ang sinagawang Malangkas sa Moments na pinangunahan ni BTA Member of Parliament Boots Malang. 20 maswerteng nanalo ang tumanggap ng iba't ibang papremyo bilang bahagi na naturang programa na layuning magbigay ng kasiyahan at pasalamat sa mamamayan ng komunidad. Naging masigla ang kahulugan ang aktibidad dahil sa mainit na paikisa ng mga residente at lokal na opisyal. Ayon sa mga organizer, ang Malangkas Moment ay hindi lamang simpleng palaro o raffle kundi paraan upang higit pang mapalakas ang samahan at pagkakaisa, pakikipagkapwa sa loob ng komunidad. Nagpahayag naman ng pagbati ang pamunuan ng lahat na nanalo at nagpasalamat sa mga residenteng patuloy na sumusuporta sa mga programang inihandog para sa mamamayan ng Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansaw Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Rahi Bansaw sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, OCEO Cotabato City naman nagdaos ng Voter Education and Information Activity. Radyoman Day Simangon sa detalye. DXMY. RMN Report. Matagumpay ang pagsasagawa ng Office of the City Election Officer o OCEO Cotabato City ng Voter Education and Information Activity sa Alnor Convention Hall bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na BARM Parliamentary Elections na gaganapin sa September 14, 2026. Dinaluhan ng iba't ibang sektor at mga stakeholder ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa proseso ng halalan, kahalagahan ng pagboto at mga alituntunin ipatutupad sa darating na eleksyon. Layunin din ng programa na hikayatin ang mas aktibong pakikilahok ng mga botante upang matiyak ang maayos, mapayapa at malinis na halalan sa rehiyon. Pinangunahan ang aktibidad ni Acting City Election Officer of Cotabato City at Concurrent Supervising Lawyer ng Special Geographic Area o SGA BARM, Attorney Muammar Guyo. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng barangay at mga residente mula sa 3rd District ng Cotabato City, gayon din ng mga residente mula sa Barangay Poblasyon 1 at Poblasyon 7 ng 3rd District ng Maguindanao del Norte. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa atin po mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita mga kasama. 5:41 na po ng umaga mga kasama at dahil nga sa mayroon hong malaking aktibidad ngayong umaga, pansamantala at daan-daan na ho tayo magpapaalam mga kasama sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Wednesday, it's May 27, 2026. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan at sa buong persa na rin ng DXMY 90.9 Cotabato, ako po ang inyong naging tagapagatid balita, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Arimen. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.